mo ang usapan, wag mo akong pagbawalan. Tumindig at magsilbi. Siyempre, kasama sa ating plataforma, trabaho, regular na trabaho. Facebook account. I'm also on TikTok, Harvey Mendoza 45. Magandang umaga sa inyo lahat. Ngayong araw nito, April 6, meron tayong inuulitan. Kung pwede natin balikan. Kaya hindi pa kayo pinapanganak. Sigurado ako hindi pa. At mukhang hindi pa rin kayo nagiging Excel. Okay. So, April 6, 1978. Ito yung panahon. The night before, Batasan for the IPP, no? Ito yung nagsimula ng tinatawag natin revolusyon. Ito yung nangyari na noise barrage. At that time, ako ay third year high school. Siguro konti na ang ng mga nandito ngayon, di ba? So, meron pagkakatulad o pagkakahan din ang pangyayari yun. Sa tingin ko, sa mga nangyayari ngayon, di ba? Unti-unti, lumalaki ang discontent. Kung makabalikan ako. Unti-unti, lumalaki ang utang. Palaki ang utang. Hindi masyado malinaw kung sa damang ka. At palaki din ang katiwalaan. Makapal ang mukha ng mga nagnanakaw. Ibig sabihin, maaaring mga ako ng maraming programa. Maaaring tayong maraming maisip na programa para sa pagbiligtas, pagyayaman ng ating kalikasan. Ito ba? Maraming ahensya ng pamahalaan ang nakatutok dyan. Subalit, yung pinakaunang problema, yung tinatawag na climate change at ang nagpaparamdam na lumarapad ang buong ng bongga, wala naman tayo masyadong resources na hindi tayo kaibigan, di ba? Kung kaya nalungkot dahil ang ating pagkilos ay parang responsive at kung hindi tayo kaibilos ng preventive na approach. Ngayon, pag sinabi natin, gusto rin sana natin yung mas maraming eskwelahan para mas maraming bata ang pwede makapag-aral. Maraming mag-aral, pinipili yung private sector. Subalit sa kadalasan, mahal ang tuition sa private sector. At pag tinawag natin ng State University o yung mga publikong paaralan, may quota sa kadalasan dahil quota nga at paliit lang minsan o kulang sa facilities, di ba? Kung kaya ang mahalaga talaga yung budget na sapat at budget na walang tubig. Ngayon, pagdating naman sa kadalasan ng lugar, yung mga nanay nyo, yung mga lola, yung mga senyora, katulad ko, di ba? Nagtsatsaga na sa pahaplas-haplas ng bigs, di ba? Ayan tuloy. Samantala ng iba ay nangaharap magpalagay ng nose bridge, di ba? Dugata na po kayo, kinukit sa bridge. Nakapunta sa nose bridge, malang sa tao dyan. Okay. Samantala ng iba ay nangaharap na kung ano ba, alam natin, mahaba ang pila sa mga public hospitals. 27 years ago,
ng eskwelahan, mahalaga ang papel ng magulang, mahalaga ang papel ng simbahan. Salamat nga pala sa parish priest. Mga nagmumura at yung tumatawag na stupid daw ang ating Diyos, di ba? So kapag nakita natin ito, nakakatakot, di ba? Dahil tuluyan tayo ninanakawan ng ating moralidad. Pagtingin na natin, yung korupsyon, hindi lang tayo ninanakawan ng pera para sa pagkain, pera para sa kalsada, para mas maraming patubig sa mga agrikultura, pera para sa pataba. Di ba natatandaan nyo yung 728 fertilizer scam? Di ba? Tuwa-tuwa na sana at may mga patabang ibinigay sa mga farmers. Kanina nabanggit ni Atty. Luke yung sinasabi namin na iba ang pagboto ng kabataan. Kaya nga kung maaari lang, kaming tatlo na Atty. Sani Matula, puro schools na lang ang pupuntahan. Ang aking lang hingin, para maging bonggang-bongga at sumakses tayong lahat, lumabas at bumoto sa May 12, di ba? Bakit ako concerned? Nung kami ang dalaga, nung ako ang dalaga, ang corruption sa public funds, nakakonsentrate sa budget execution. Pag-analysis na ang pondo. Ngayon, nakakatakot. Nagsisimula pa lang magplano ng budget, nagsisimula na ang korupsyon. Paano? Naglalabi ang mga kontraktor at sila mismo ang nagsasabi, okay, Congressman, paksinin ng project ko at pag napunduhan ito, 30% advance payment. Nakakalungkot. Bakit po? Punong-puno na po tayo ng utang at hindi po tayo katulad ng Japan. Ang Japan can have a high percentage of debt to GDP, kahit pag 65%, etc. Simply because ang kanilang creditors ay inside Japan din, mamamayan nila. Tayo po ang ating pong pinagkakautakan, mga paniyaga. Kaya po, may mga conditionalities na maaaring dagdag pasanin ng ating mga mamamayan. Ayan. Pero, kung yung love mo, love ka rin, feeling mo sumakses ka na. Pero, yung biyanan mo, hindi ka love. Ano naman ang hugot na? Kung hindi mo ako kayang ipaglaban, West Philippine Sea na lang. O yan, mga mag-aaral, ha? Huwag pipili ng kandidato, hindi kayang mahalin ang sarili natin. Huwag pipili ng kandidato, hindi kayang ipaglaban ang isla, ang dagat na atin. In other words, kung hindi na kayang kilalanin ang pag-aari ng sambayanang Pilipino, paano niya ipagtatanggol at ipaglalaban ang inyong kapakanan. Maraming salamat. Heidi Mendoza, number 45. Todas ang waldas. Para sa budget na sapat, budget na walang tubig, budget na walang tompas. Heidi Mendoza for Senate, number 45. Napakalaking problema po natin ang korupsyon at ang political dynasty. Kung kontrolado ang ilan ang kapangyarihan, sigurado ako na ang korupsyon ay nandyan. Kasi wala mag-counter-check sa kanila. Walang mag-counter-check sa kanila. Sa Occidental Dos, na mga gobernador sa Pilipinas, 75 dito, ay nanggagaling sa political dynasty. 80% ng ating mga representante sa House of Representatives ay galing sa mga political dynasty. Yung ating Senado, 5 pamilya ang kumukontrol sa 24 ng mga kasabi. Sigurado naman ako, walang papasok na dynasty pagdating sa school convention. Wala! Pero pagdating sa labas,
citizens' rights. Does not allow participation of the ordinary citizen. And you know that the reason why ang mga rights ay napapahiway dito sa bansang ito. Wala talagang significant o meaningful na demokrasya, partisipasyon ng majority. Alam naman natin ang sagot dahil pinamumunuan tayo ng political dynasty. At ang political dynasty, gusto ko lang i-analyze kung ano ba talaga ang itsura ng political dynasty. Ako na pag-describe sa political dynasty is a political phenomenon. Confined to politics. Diba? Kapag describe natin ang mga dinastiya, ito yung mga nasa ito, gobernador, mayor, napapalit-palit sa pwesto sa isang pamilya. Ang gobernador o mayor ng posisyon, inahawakan kasabay ng vice gobernador ay asawa at anak, o kaya pinapamana sa anak at asawa ang posisyon. Nasabay-sabay sila nag-develop ng mga family members nila. But I would like to assert na ang phenomenon ng political dynasty is not primarily political. Hindi siya nagsisimula ang political. It is economic, not political. Nagsisimula sa economic, kaya sila nagiging dinastiya dahil meron silang pinagkakakitaan sa kanila. At ang mga pinagkakakitaan na yun ay gusto nilang proteksyonan at the only way that they will protect yung kanilang wealth accumulation sa lugar na yun is actually to capture political power. You must understand that dynasties occur in the context wherein ang ating ekonomiya ay hindi developed. We have a backward capitalist economy where production ay wala. Kahit pa ako in-import. Lahat in-import. Pag-ibigas, kasi number one ang rice importer tayo sa mundo. We are no longer engaged in production. Saan ngayon kukuha ng yaman ang ating mga elite? Paano kapag wala kang industrial base? Paano kapag wala kang agricultural production? Saan sila kukuha ng yaman? Siyempre, ang pagkukuha na nila ng yaman ay through operations na hindi nakasandin sa produksyon. Economic operations that are not dependent on having an industrial base. Economic operations that do not have to depend on agricultural production. And what are those that I will enumerate? The means by which they could generate wealth. Number one way of accumulating wealth in a non-productive economy is through outright corruption. Corruption in this country is systemic. It is not a scam. Meron ba lang individuals that happen to be immoral or individuals that happen to be magnanakaw na talaga? No! It is part of the system. The system itself will have to dictate that if you are elite, you will have to dip your hands into public funds. Because we are a non-productive economy and the only way for you to accumulate wealth through non-productive means is through outright corruption. Number two, through extractives. Magitan ng pag-i-extract ng mga minerals, mga gold, copper, nickel, mapapakain ng mundo. Kukunin ang copper, gold, nickel, ay wala tayong industrial base. Ano gagawin sa gold, copper, and nickel? Hindi yan ito process. I-extract lang talaga pagkakakitaan ang minahan. Tapos i-export sa China. Extraction also includes illegal logging. And number three would be through privatization. Wala tayong productive enterprises, wala tayong industry, wala tayong agriculture. I-privatize po ang public services. Privatize the airports, privatize the toll gates. Imagine mo pag
the budget in order to increase their discretionary funds, yung kanilang mga pork bucket, in order to dispense public service as if it comes from their own hand. So if we really want citizens' rights and citizens' participation, we have to destroy the power of the dynasties. We want democracy wherein people's rights are respected. Gusto niyo walang EJK? Destroy the dynasties. Dahil ang EJK ay feature ng dynastic rule. Do you think na si Rodrigo Duterte nag-invento ng EJK? No. It's the other way around. Rodrigo Duterte became possible in our society because there is already a pre-existing condition wherein human rights are violated. Where impunity is already there. Because in the local areas, our dynasty is ill. Impunity is already the rule. That's why it is possible for a Duterte to happen and to capture Malacanang. Ang alam ko na rapist PDS. Ang alam ko rapist Diploy. Ang alam ko rapist yung DBS vlogger na yun, ang Pinubay. Kamakailan. Ang alam ko misogynist ay yung kandidatong yun ng Pro Duterte. Ang alam ko misogynist, si Moga Uson, misogynist sa kababaihan. DBS. They violate everyone's rights, even women's rights, even LGBTQ+ rights. Maghanap ka ng mga lingwaing pinakamasasahod ako ng LGBT. So if we want rights, citizens' rights to be respected, and for us to have democracy, we must end the dynastic rule. And I would say, you in the schools who have shown that you reject the dynasties consistently, and in your mock election show na gusto nyo na ng bagong politika, sinusukan nyo na ang luma, I will say that you are that force to destroy the dynasties. You are that force. And I just would like to encourage you, be that force. Be that force na masira ang mga dinastiya. And I just would like to end, that's the reason why we are running, because we are full of hope and confidence that that day will come na wawasakin at paggugulungin natin ang ulo ng mga dinastiya. Mabuhay kayo natin. My name is Prince Colwix from Department of Social Sciences at CLSU. So my question is for Ms. Heidi Mendoza. Our department recently conducted our mock election and you placed third sa both na election na ginawa namin. However, in the recent SWS survey, you are not included in the so-called Magic 12. However, may mga tao misinformed. How will you introduce yourself to these voters? Bakit naiiba si Heidi Mendoza? Bakit naiiba si Heidi Mendoza? Nagkakampanya ako, wala akong team. Nakita mo ba kung sino kasama ko? Yung ex-boyfriend ko lang. Diba? Ex-boyfriend ko sa asawa ko na. Tumatakbo ko hindi lang para manalo sa balota. Tumatakbo ako para itulak ang advokasya na gisingin ang kapamilya ng mamamayan. Dapat hindi natin tapusin ang pagkilos tuwing eleksyon. Doon tayo na nasisiraan ng loob. Diba? After election, magpipisa daw na yung campaign and then wala na tayong marinig sa mga kandidato. Kapayag ba tayo? Ating kadiliman lang at ating kasamaan, di ba? Hindi ako politiko. Ako ay lingkod bayan. Dahil dapat makita natin, ibang-iba ang team na ito sa team ng kadiliman at team ng kasamaan. Sila ang nasa taas ng circuit, sila ang may makinarya, sila ang may pera, pero I want to remind you, sila yung tinatawag kong honorable tuwing ako'y nag-plead na bigyan kami ng budget sa COA. And yet, the irony of it, itong mga honorable ito, ang pagtanakaw na pinasubject namin sa aming audit report at kinakasuhan namin sa San
bayan. Not only zero in on the difference of Heidi Mendoza, look as well at the difference of our campaign. Ngayon po, sa kabila po na kaliwat tayo ng budget cuts sa mga state universities, ano po yung konkreto yung plano tungkol sa matigil ang systematic ang pagbababa ng quality ng ating edukasyon sa ating bansa po? So, obvious naman na it's always a function primarily of the budget. Bago ka mag-isip ng improved curriculum, bago ka mag-isip na K-12, kung ito ba'y okay, paano natin ayusin, ang unang tanong talaga dyan ay budget. And unfortunately sa Pilipinas, ang budget natin sa edukasyon ay below the international standard. The international standard is 6% of the GDP. Tayo pumapalo lang ng 3 to 4% of the GDP. Kaya kahit anong kagandahan ng legislation mo, pag wala namang budget, marami ang pagkakaroon ng imbalance. Halimbawa, ang free tertiary education. Sinasabi na kailangan libre na yan. Pero kung walang budget yan, alam mo may kausap ako presidente ng State University, kamakailan lang sa Mindanao. Sabi niya sa akin, sa Palawan, sorry. Sabi niya sa akin, attorney, ang problem namin, okay naman yung free tertiary education. Pero kung hindi naman lalagakan ng budget, alam mo, limit lang namin na patatagal namin estudyante. Hindi tulad nung tayo na kami ay nagsisingil doon sa Taytaya, mas malaki ang aming admit na estudyante. So, even the most noble intentions, pagka naman walang budget sa bilang primary na problema, talagang magkakaroon ng balance. Pinakauna natin talaga yung institution ay budget sa edukasyon. So, aside from that, dapat, siyempre, bakit ba itutunan natin yung DPWH? Samantalang ang budget sa education ay wala. So, ibig sabihin nyo, yung national budget, unconstitutional siya for the fact na may effect kasi yan kapag tinaas yung budget ng DPWH. Ang ibig sabihin niya, kinukuha mo yung budget sa edukasyon. O, tina-transfer mo sa DPWH para maging 30% SOP. Ang tanong ko po, ano po mga programa nyo upang masolusyonan ang mababang presyo ng ating palay, importasyon ng bigas tulad ng rice certification law at land use conversion para mayanig ang Department of Agrarian Reform? Una-una, agricultural production. Yun ang pinaka-pundasyon ng any economy. You have to produce your needs. You have to develop your agriculture. Ang ekonomiya ng Pilipinas is 20-year time. Kaya hindi nila kailangan sumadig sa agriculture kasi ang lupa, imbis na gawing productive, ay pagkakitaan simply through land speculation. We need to, recalibrate ang ating ekonomiya. Balik tayo doon sa produktibong type ng ekonomiya, which is, kailangan natin payagungin ang ating agricultural production and make that the basis of our economy. We must abandon yung mga regular types ng mga business na siya nag-result sa mga land conversion na yan. Ang ating lupa ay dapat exclusively nasa magsasaka para sa agricultural production. Huwag natin patayin ang agrikultura. Huwag natin ibigay ang mga lupa natin kay NPC o may panimilya. May tanong ako sa inyo, may Camellia Homes na ba dito? Patay, di ba? Yari ang local economy. Patay ang rice production. Kasi yan, ang productive yan di ba? Kung convert mo yung agricultural land into real estate, i-apektado ang agrikultura mo, kaya rice importer na lang tayo. So, ganyan ang ating gobyerno. Okay, sa kanila patayin ang kabuhay ng magsasaka. Ang ating gobyerno, okay, sa kanila na wala tayong food sovereignty. Kasi mag-i-import na lang. We must abandon those very types of activities. And if we have to develop agricultural production, we must make sure na ang lupa ay sa magsasaka. Dalawang bagay yan. One aspect lang yun, i-prevent mo yung conversion. Another aspect is, talagang magkaroon ka ng totoong land reform. Ang dami mga areas sa Pilipinas, na ang mga lupa ay nasa kamay ng asyudero. Kung na-award man, may proa man, hindi naman ini-install ang manggagawa. Unang-una, in-install natin ang problem ng land reform. Na talagang pag-iwanan na ng masaysayan. We give the land to the farmers. And sila dapat ang mag-maintain ng lupa. At huwag natin i-convert ang kanilang lupa. And at the same time, kailangan natin ng modern subsidies o suporta sa mga farmers natin. Tulad ang ginagawa sa bansa. Basic state building yun
basic ingredient. The workers are the agricultural producers, they are in productive sector. The governor's role is to support the farmer. When you support the farmer, hindi yan tapon, hindi yan ayuda, yan ay investment ng gobyerno sa kanyang ekonomiya. So, kailangan natin bigyan ng subsidy na hindi yung simpleng token na subsidy, konting seedling dito, konting fertilizer na expired, gano'n. Diba? Yung talagang todo suporta na tulad siguro sa up to 40% of their cost of production. At tulungan natin sila sa mga post-harvest, mga pangangailangan, iba pa yung mga harvest, post-harvest facilities, i-market natin. And i-proseso natin ang produkto nila. Kailangan natin ng isang industrialisasyon na nagpo-proseso ng produkto ng magsasaka para hindi nasasayang ang ating mga produkto tulad ng nangyayari sa Benguet. Mula ko ng Benguet, tinatapon ng mga kamatis doon. Kasi ang bibili ang ating production ng kamatis, meant lang talaga sa table, sa dining table. Nagkakaroon ng over ng produksyon. Diba?